Pinuno. Sabi-sabi lang po iyon ng mga tao sa labas. Napakahirap po ng pamilya ko. Isang kahig isang tuka lang kami. Saan naman po kami kukuha ng karne? Tingnan mo nga naman, mas magaling ka pang ang mga ngaso ngayon, kaysa sa iyong ama noong araw. Nagpapakumbaba ka pa sa iyong tiyo. Huwag ninyong sabihing narinig ninyo mula sa grupo ni Huang San. Puro kalokohan lang ang mga sinasabi nila. Umakyat sila sa bakod ng bahay ko sa gitna ng gabi. Kaya binugbog ko sila na parang mga magnanakaw. Kaya galit na galit sila sa akin ngayon. Ang mga sinasabi nila, mapagkakatiwalaan ba? Pero bakit narinig ko kay Huang San na? Doon sa tapat ng pinto nyo, nakaamoy raw siya ng nilulutong karne. Chen Lai. Bilang isang tunay na lalaki, kung nakahuli ka ng hayop ay nakahuli ka, huwag mo nang ilihim pa sa akin. Nga. Nakahuli nga ako. Ha ha ha, sabi ko na sa iyo eh, alam ko namang may nakuha ka talagang hayop. Nagawa mo pang maglihim sa tito mo. Pero tsamba lang naman iyon, ilang kuneho lang ang nahuli ko. Kulang pa nga iyon para makain ng nanay ko. Walang malaking huli, sa ganitong klase ng panahon, nagtago at natutulog na sa taglamig ang mga malalaking hayop. Paano naman sila lalabas? Pinuno, matagal ka na ring mga ngaso. Alam mo naman kung paano tayo nabubuhay sa bundok na ito. Siguradong hindi mo naman nakakalimutan yan. Walang malaking huli ka mo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Chen Lai, nakakuha ka talaga ng malaki, tinatago mo lang sa akin, at ayaw mong ipaalam sa tito mo. Chen Lai, maging tapat ka na sa tito mo. Kung nakakuha ka nga talaga ng malaking huli, bigyan mo ng kalahati ang tito mo. Huwag kang mag-alala, may pakinabang ka rin dito. Sa buong nayon sa mga susunod na araw, kung sino man ang magtangkang manggulo sa pamilya mo, ang tito mo na ang bahalang magpatahimik sa kanila. Pinuno. Sinabi ko na nga, walang malaking huli. Wala ring sobrang pagkain ang pamilya ko. Hindi mo man lang pinagbibigyan ang tiyo mo. Hindi ito sa usapin ng pagbibigay galang. Sadyang wala lang talaga akong maibibigay. Lasiw. Buong nayon ay nakakaranas ng tagutom. Pamilya mo lang ang nakakapagpaayos ng bahay at nakakakain ng karne. Kung mayroon kang ang labis na pagkain, dapat mo itong ilabas para tulungan ang lahat. Ito pala ang madalas sabihin ng mga tao sa hinaharap. Guilt trip nga naman. Pinuno. Sa tingin niyo ba ayaw ko? Gusto ko man pero wala talaga akong magagawa. Saka, may sakit ang ina ko. Bata pa ang kapatid kong babae. Kahit na mayroon akong labis na pagkain, hindi ko pa rin kayang magbigay ng marami para sa iba. Chen Lai, ang ama mo noon ay hindi naman ganyan. Kawalang konsiderasyon sa iba. Kung buhay pa ang ama ko, hindi rin niya hahayaang may basta na lang lumapit para agawin ang pagkaing pantawid buhay ng pamilya ko. CJ. Chen Lai, lumaki na ang ulo mo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, kailangan ko pang magtrabaho. Chen Lai, pagsisisihan mo ito bata ka. Walang utang na loob. Isang simpleng mga ngaso lang, nangangahas ka pang magmalaki sa akin. Pinuno, anong nangyari? Magsilapit kayo rito. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay. Pinuno, anong balita? Umamin na ba si Chen Lai? Ang salbahing batang iyon. Matigas talaga ang dila niya. Ayaw talaga niyang umamin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi naman natin pwedeng pasukin ang bahay niya at agawin na lang ng basta-basta. Mang-agaw. Yung tatlong hangal na kasama ni Huang San na umakyat sa pader para magnakaw. Anong napala nila? Hindi niyo ba nakita? May kutsilyo at pana si Chen Lai. Hindi ubra kung dadaanin sa pwersahan. Kailangan nating gawa ng paraan para siya mismo ang magbigay ng pagkain natin. Paano naman niya gagawin iyon? Kusang magbibigay. Sa panahon ng tagutom, kung sino man ang may natitirang pagkain, dapat lang na tumulong sa buong nayon. Hindi natin ito agawin. Magpatawag tayo ng pagpupulong para sa tagutom. Nandoon ang buong nayon. Kung patuloy pa rin niya itong itatago, ibig sabihin lang yon ay wala siyang pakialam kung mamatay man tayo sa gutom. Napakatalino ng plano ninyo, Pinuno. Tandaan ninyo, hindi ito pagnanakaw. Paraan ito para iligtas ang lahat sa gutom. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay ang buong nayon. Bukas, kailangan ninyo akong tulungan at makipagtulungan ng maayos. Huwag kayong mag-alala, Pinuno. Alam na namin ang aming gagawin. Anak, kanina ba noong nasa labas ka, nakipagtalo ka sa Pinuno ng nayon at nakipag-away sa kanya? May narinig na mga bulong-bulungan ang Pinuno, kaya gusto niyang kunin ang pagkain natin. Pero siya ang Pinuno ng nayon. Kaayos pa lang ng lagay ng pamilya natin. Huwag ka nang magdala ng gulo uli. Inay, ang pagkaing ito ang gamot ninyo, at ito ang buhay ni Xiaoli. Kahit sino pa sila, hindi nila ito pwedeng kunin ng basta-basta. Kuya, babalik pa kaya ang Pinuno? Babalik yun. Paano na ngayon? Ayusin ang bahay at bantayan ang bakuran. Kung sino man ang magtangkang umagaw sa kabuhayan natin, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Chen Lai,
Tingnan ko lang kung paano ka pa magmamatigas bukas. Kuya Chenlai, ako ito. Bakit ka na parito? Dumaan ako sa lumang dampa kaninang hapon, at narinig ko si tatay na may kinakausap na ilang tao. Magpapatawag siya bukas ng pulong para sa tagutom. Ang sabi ay mag-ambag daw ng pagkain ang mayroon nito, at mag-ambag naman ng lakas ang mga walang maibibigay. Sinasabi nilang para ito sa kaligtasan ng buong nayon. Pero ang totoo ay pamilya niyo talaga ang pinupuntirya nila, hindi ba panggigipit na ito sa atin? Kuya Chenlai, mag-iingat ka, hindi ako pwedeng magtagal dito. Delikado kapag may nakakita sa akin. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Umuwi ka na agad. Lee, anak, susuyurin ba talaga nila ang bahay natin? Walang duda, totoo yun. Itatago ko muna ang mga gamit natin. Sige, itago mo na. Kuya, naitago mo ba lahat ng mahahalagang bagay? Naitago ko na. Kahit sino pa ang pumunta rito bukas, wala silang makikita sa bahay natin, kundi ang dati nitong anyo na tila walang laman. Makinig kayong lahat sa bawat tahanan. May pulong para sa tagutom ngayon sa ilalim ng lumang puno. Mag-ambag ng pagkain ang mga mayroon nito, at mag-ambag naman ng lakas ang mga walang maibibigay. Walang sinumang pwedeng magtago. Nandyan na sila. Napakahirap ng panahong ito ng taggutom. Lahat ng pamilya ay naghihirap. Pero kung kailan mas mahirap ang sitwasyon, lalo na ngayon hindi natin pwedeng kanya-kanya na lang tayo. Sino ba sa atin ang hindi naghihigpit ng sinturon para lang makaraos? Kailangang mabuhay ng mga matatanda. Kailangang mabuhay rin ng mga bata. Kung sino man ang may natitirang pagkain, maglabas naman kayo kahit kaunti para matulungan ang buong baryo na makaligtas ngayong taglamig. Hindi ko naman kayo pinipilit. Nagsasabi lang ako ng makatwiran. Ang may kakayanan ang dapat maging ehemplo sa lahat. Tama ang sinasabi ng pinuno, ang may kakayanan ang dapat maging ehemplo. Kung ganoon, hindi ba dapat ang pamilya ng pinuno ang unang maglabas? Kayo ang pinuno natin, kung may natitirang pagkain sa bahay ninyo. Alam naman nating lahat ang totoo. Mauna po kayong maglabas, para sumunod ang lahat sa inyo. Kapag nanguna ang pinuno, mapapanatag din ang kalooban natin. Lintek na bata ito. Lakas ng loob na isubo ako sa alanganin. Tutal nakuha ko lang naman ito sa kamay ng mga hampas lupang iyan sa pamamagitan ng panggigipit sa kanila. Hindi masakit sa loob ko kung maglabas man ako ng kaunti ngayon. Kapag nahanap na namin ang pagkain sa bahay mo, doble ang kukunin ko pabalik sa akin. Akin na nga iyan. Hindi rin naman ganoon karami ang natitirang pagkain sa bahay ko. Pero bilang inyong pinuno, kailangan kong maging magandang ehemplo sa inyong lahat. Ang isang supot na ito, ilalabas ko muna ito para sa mga matatanda at bata rito sa baryo natin para makatawid tayo sa krisis na ito. Chenlai, nanguna na ako. Ikaw naman ngayon, walang natitirang pagkain sa bahay ko. Nagsisinungaling siya, naamoy ko kaya, ang bango ng nilulutong karne na nanggagaling sa bahay niya. May puting harina, may bigas din, karne, mayroon silang lahat niyan. Nahuli ko lang naman silang nagtatago ng pagkain, kaya niya binali ang aking binti. Iyang binti mong iyan. Nabali iyan dahil umakyat ka sa pader ko noong hating gabi. Kaya binugbog kita dahil inakala kong magnanakaw ka. Chenlai. Sabi ni Huang San may pagkain daw sa bahay niyo. Sabi mo naman wala. Kung ganoon ay simple lang. Hindi naman kami maghahalughog at hindi rin kami nagnanakaw. Buksan mo na lang ang pinto. At hayaang sumilip ang mga kapitbahay sa loob. Kapag napatunayang wala talaga, sa harap ng buong nayon, lilinisin ko ang pangalan mo. Sige, ako mismo ang magbubukas ng pinto. At papapasukin ang ilang kapitbahay para tingnan. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Bawal bawiin ang sinabi. Pero magkasunduan muna tayo sa simula pa lang. Kapag walang nakitang arena sa bahay ko, bigas o karne, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa aking ina. At bakit ko naman gagawin iyon? Anak ko, nandito na sila. Ina, huwag kang matakot. Hayaan nating pumasok sila at magtingin-tingin. Nagkukunwari ka lang na kalmado bastos na bata. Kapag may nahanap kami sa loob ng bahay mo, na pagkain tingnan lang natin kung makapagsalita ka pa. Pinuno ng nayon, mga kapitbahay. Pumasok na kayong lahat at mag-imbestiga. Nasaan ang karne, nasaan mo itinago iyon? Paanong walang laman kahit ano? Sige, maghanap pa kayo, talo ako kapag may nakita kayo. Wala sa mga kahon, wala sa lalagyan ng bigas, wala rin sa kalan. Impossible. Hindi maaari.
Sige, maghanap pa kayo. Kapitan, nakita niyo naman. Wala talaga kaming tinatagong pagkain. Gusto niyo ba kaming piliting mamatay sa hirap? Tapos na ba kayong maghanap? Kung hindi pa, sige, maghanap pa kayo. Gusto niyo rin bang baklasin pati ang sahig namin? Huang San, gusto mo bang ang buong na yon? Siya yun. Siguradong itinago niya na yun bago pa tayo dumating. Kalokohan, paano ko naman malalaman, Kapitan, na magkakaroon ng pagtitipon para sa tulong ngayong araw? Huang San, di ba sabi mo nakita ng sarili mong mga mata ang hari na bigas at karne? Nasaan na ang mga yun? Nakita ko talaga yun. Kapitan, hindi pa tapos ang usapang ito. Kanina lang, sinabi mo sa harap ng buong na yun na kapag walang nahanap, lilinisin mo ang pangalan ko. Ang nangyari ngayong araw ay gawa-gawa lang at paninira ni Huang San. Walang pagkain o karne sa bahay ni Chenlai. At ikaw naman, lumuhod ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Chenlai, huwag kang sumobra. Ikaw ang umakyat sa bakod ng bahay ko. Ikaw ang nag-akusa na nagtatago kami ng pagkain. At ikaw din ang nagdala ng mga tao para maghalughog dito. Lumuhod ka. Chenli, may tinatago ka. Siguradong may tinatago ka. Lai, huwag mo na silang habulin. Kuya, babalik pa ba sila ulit? Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Aling Chen, hindi naman ba sila gumawa ng gulo rito? Ang ginawa ng pinuno ng angkan ngayon ay talagang kalabisan na. Paano kung may nasaktan sa inyo? Sabihin mo sa amin, tiyak na ipaglalaban ng lahat ang pamilya nyo para makamit ang katarungan. Ayos lang, huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami pa rin talagang mabubuting tao sa baryong ito. Kuya Chenlai, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo para sa tatay ko. Hindi mo kasalanan ito. Kung sino ang gumawa nito, siya ang dapat managot. Walang hiya ka talaga, Huang San. May galit ka lang kay Chenlai. Kaya ginamit mo pa ang buong baryo. Dahil sa iyo, napahiya kaming lahat. Sabi mo may harina at karne. Nasaan ngayon ang mga iyon? Hindi ako nagsisinungaling. May pagkain talaga sa bahay ni Chenlai. May karne talaga doon. Kung ganoon, bakit hindi mo ilabas ngayon? Wala naman kaming nahanap kahit ano, at naniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Pinuno, hindi ko po kayo niloloko. Mula ngayon, bantayan mong mabuti si Chenli. Kapag may napansin kang kakaiba sa kanya, iulat mo agad sa akin. Kung hindi, lagot ka sa akin. Dati, natatakot akong maligaw kapag pumupunta sa bundok. Natatakot mamatay sa ginaw o mawalan ng apoy sa gabi. Natatakot makasalubong ng mababangis na hayop. Ngunit ngayon, may kompas na. May headlamp, may mainit na tubig, at may dilata pa. Pati na rin sleeping bag. Hindi na kailangang isugal ang buhay kapag umaakyat ng bundok. Iba talaga kapag maganda ang pana. Madaling gamitin at napakatumpak pa. Sulit ang pagpunta ko rito. Mabangis nga ang oso pero mahina ang ulo. Madali silang iwasan, akitin at taguan ng mga mangangaso. Pero iba ang tigre. Kaya nilang mang-ambush at umatake mula sa likod. Itinuturing nilang biktima ang mga tao. Hindi ito lobo, hindi ito lobo. Ano ba tong bagay na to? Diyos ng bundok, Diyos ng bundok. Nagkamali ako, dapat hindi ko na pinag-interesan ang pagkain ng pamilya Chen. Hindi ko na po gagawin to ulit. Maawa po kayo sa buhay ko. Saklolo, tulungan niyo ako. Saklolo. Huang San. Chenlai, Chenlai. Tulungan mo ako, pakiusap, tulungan mo ako. Nagkamali talaga ako. Hilahin mo ako, basta tulungan mo lang ako. Magsisilbi ako sa iyo habang buhay. Wala akong sasabihin kahit ano. Manahimik ka, kumapit ka ng mahigpit sa ugat ng puno sa tabi mo, huwag kang gagalaw. Huang San, dapa.
Napansin niyo ba? Nawawala si Huang San nitong nakaraang 2 araw. Palagi naman siyang nagnanakaw ng maliliit na bagay. Pakalat-kalat kung saan-saan. Sino namang nakakaalam kung saang sulok na naman siya nagsuot? Baka nagpunta siya sa kabilang baryo para magnakaw na naman. Posible rin naman lalo na sa ganitong katinding niebe. Namatay sa lamig sa kung saang tambak ng niebe. Hindi ba ito yung sirang jacket ni Huang San? Mukhang patay na ang taong to sa loob ng bundok. Nabalitaan niyo na ba? Namatay raw si Huang San sa bundok. Seryoso ba? Nakita sa labas ng bundok ang kanyang sirang jacket at kahoy na tungkod. Nakuha pa niyang pumunta sa loob ng bundok sa ganitong katinding niebe. Naghahanap talaga siya ng ikamamatay niya. Inutusan ko si Huang San na bantayan si Chen Lei. Pero ngayon patay na siya. Si Chen Lei kaya ang may gawa nito. Napakalupit at walang awa ng batang si Chen Lei. Hindi ko na muna siya pwedeng kalabanin ng harapan. Kung gusto ko talaga siyang dispatsahin, kailangan ko munang hintaying matunaw ang niebe at umayos ang daan. Saka ako kukuha ng tao sa labas para tapusin siya. Nabalitaan ko noong nakaraang mga araw na si Huang San ay patuloy na nagmamanman kay Chen Lei. Baka sumunod siya kay Chen na mga ngaso. Papasok sa bundok, manloloko lang naman yan. Bakit pa natin siya papansinin? Maglaro na lang tayo ng baraha. Anak, narinig mo ba ang mga usap-usapan? Sabi ng iba ikaw raw ang nag-akit kay Huang San papunta sa bundok. Pumasok ako sa bundok para mangaso. Kung patago siyang sumunod sa akin mag-isa, kontrolado ko ba ang mga paa niya? Inay, sa panahon ngayon kapag masyadong sakim ang tao, kahit hindi ko siya parusahan, ang bundok mismo ang kukuha sa kanya. Wala na ang problema kay Huang San. Pero hindi tayo pwedeng magkampante. May tigre sa bundok, at sa nayon nandoon pa ang pinuno at ang pangkat niya. Ilang araw na akong pumapasok sa bundok, pero lagi akong bumabalik ng walang dala. Kung hindi man nagduda si Huang San, siguradong maghihinala na ang iba. Hindi pwede ito, kailangan kong mag-isip ng paraan. Alam ko na. Anak, tatalab ba talaga ang paraan mong iyan? Kaysa naman hayaan silang araw-araw, maghinala na may tinatago tayo sa bahay, at maghalughog na naman dito, mas mabuting ako na mismo ang magpakita ng kaunti. Saka hindi naman tayo malulugi. Anak ko, malaki ka na, kaya mo nang magpasya sa maraming bagay. Ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mo. Kahapon doon sa bundok, nakahuli ako ng isang usa, ang mga gustong kumain ng karne. Pumunta rito at tulungan akong mag-ayos ng bahay. Karne ng usa, totoo ba yan? Sa tindi ng niebe ngayon, nakahuli pa rin ang usa si Chen na mga ngaso. Babalaan ko na kayo ngayon pa lang. Kung sino ang magtatamad-tamaran at magpapalusot, lumayas agad kayo. Hindi magtatamad-tamad. Talagang pagbubutihan ko. Gusto mo pa bang kumain ng karne? Gusto ko. Gusto kong kumain ng karne. Pwedeng magdala ng mga bagay para makipagpalit. Anong gagamiting pampalit? Itong mga produkto mula sa bundok. Mga kabuting lion's mane, hazel mushroom, at pulang pine nuts. Lahat yan pwedeng ipagpalit, basta't makahuli ako ng hayop. Kapag nakakuha kayo nito, pwede na kayong pumunta sa akin para makipagpalit ng karne. Ang mga bagay na ito sa paanan ng bundok, paminsan-minsan ay nakikita rin naman. Talaga bang pwedeng ipagpalit sa karne? Pwede. Kumusta na ang pakiramdam ni Ate Chen? Medyo bumubuti na ba? Napakahusay talaga ng mga ngasong si Chen ng pamilya niyo. Nakakahuli ng karne. Naisip pa niyang magtrabaho ang lahat para makipagpalit. Hindi basta-basta kumukuha ng libre at hindi rin nananamantala. Sariling desisyon at ideya naman lahat yan ng bata. Ninanakaw ang huli ko. Mukhang ikaw, ayaw mong mamuhay tayo ng walang pakialamanan. May mga hayop na mahuhuli sa bundok, hindi rin natin dapat palampasin ang mga nasa ilog. Yung pabor na hiningi mo sa akin nung nakaraan, ayos na. Itong 3 tuta ng pangasong aso ay bago pa lang naiwalay sa gatas. Maraming salamat, ate. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Maliit na bagay lang yun. Siya nga pala, saan ba nakakabili ng lalagyan ng yelo? Mga lambat ng isda at iba pang kagamitan para sa pangingisda sa yelo. Bunso, gusto mo na rin palang maging mangingisda ngayon. Basta't pwedeng kainin. Ayaw kong palampasin ang kahit ano. Mahirap hanapin yan sa palengke. Mag-order ka na lang sa internet, katulad ng tinuro ko sa iyong online shopping noon. Subukan mo kaya mag-isa. Ding, tagumpay ang pag-order. Kuya, saan mo nakuha ang mga ito? Ang cute naman ng mga tutang ito. Huwag mo silang maliitin. Paglaki nila, magiging malaking tulong sila sa akin. Kuya, pwede ko ba silang alagaan?
Kung gusto mo akong tulungang mag-alaga sa kanila, pwede naman. Opo, opo, opo. Aalagaan ko silang mabuti para sa iyo, kuya. Hindi ko akalain noon na darating ang araw na makakahigop ako ng sabaw ng karne hanggang sa mabuso. Oras na para hilahin ang lambat. Ang ganitong pangingisda sa taglamig, walang sinuman sa atin ang nakakaalam kung paano. Pero sa hinaharap, naging isa na itong taunang tradisyon. Nay ang lambot ng karne ng isda. Makakain na rin ng isda ang pamilya natin. Kuya, hindi na umuubo si nanay ngayon. Magaling na si nanay. Pakiramdam ko malapit na. Dahil ito sa gamot na nakuha mo. Talagang gumaganda na ang buhay natin. Nailumipat na po tayo pabalik sa malaking bahay. Wangkay, wangkay. Nasaan ka ba? Ang wangkay ko. Noong isang gabi, tinangay siya ng mabangis na hayop. Nang mahanap ko kaninang umaga, buto-buto na lang ang natira. Nawawala rin ang aso ko. Sinira din ang kulungan ko ng manok. Tigre ito, walang makitang pagkain sa bundok, kaya bumaba na sila. Hunter Chen, huwag mo naman kaming takutin. Nawala lang ang isang aso. Sasabihin mo agad na may bumabang tigre. Bahala kayo kung ayaw ninyong maniwala. Hindi talaga ako naniniwala. Saan naman manggagaling ang tigre? Ah! Totoo nga na tigre. Grabe na ang sinapit ng taong iyon. Pinuno, wala na talaga yung lasing ko kagabi. Napakagabi na hindi man lang nanatili sa bahay. Gumala pa sa labas kaya malamang mapapahamak talaga. Ah, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang umuwi. Kapag nagpatuloy pababagsak na ako sa lamesa, panalo ako. Bakit ka naman aalis? Paparating na ang swerte sa iyo. Mananalo ka na nga, bakit ka pa aalis? Pinuno nitong mga nakaraang araw si Chenlai. Sa pagdadahilan ng pag-aayos ng bahay, madalas niyang ilibre ng karne ang lahat. Kapag nagpatuloy pa ito, ang posisyon ninyo rito sa nayon, baka manganib na. Lasiw. Kung hindi siya nanghihinayang sa dami ng karne niya, hayaan mo siyang manglibre. Isang hamak na mangangaso lang naman siya. Sino siya para ikumpara ang sarili niya sa akin? Kailangan pa rin nating mag-ingat. May narinig akong nagsabi na, sa pagpili ng pinuno sa susunod na taon, gusto nilang irekomenda si Chenlai. Buwisit nagmamalaki na pala ang sutil na iyan. Gusto rin niyang agawin ang pwesto ko. Pinuno parang may kakaiba sa tahol ng aso sa labas. Normal lang kay Daho ang tuwing gabi. Gusto lang niyang tumahol ng ilang beses. Wala iyan, tira na. Bakit biglang tumahimik? Ah! Chenli, pwede ba talagang ipagpalit ang mga ito sa karne? Hindi mo naman kami niloloko, di ba? Pwedeng pwede. Karne, karne nga. Ang anak ko, sa wakas makakakain na rin ng karne. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, bata, ang farmhouse ko rito ay malapit nang maging bagsakan mo ng supply. Sana ay habang buhay, akong makapag-supply ng paninda sa iyo, Ate Zu. Sige ba? Kung goon ay magdala ka ng paninda sa akin habang buhay. Bakit? Anong nangyari? Kinain ng tigre ang tatay ko. Takot na ang mga tao sa nayon ngayon. Baka bumaba ulit ang tigre sa bundok para kumain ng tao. Chenlai, ikaw lang ang tanging mangangaso rito. Marunong kang mangaso. Isa lamang akong mangangaso. Hindi ako Diyos. Wala na tayong pinuno ngayon. Gusto ka naming hirangin ng lahat bilang bagong pinuno natin. Basta ba pamunuan mo kami sa paghuli sa tigre? Susunod kaming lahat sa iyo. Hindi lang ninanakaw ng tigring ito ang mga huli ko, kundi banta rin ito sa pamilya ko. Hindi talaga ito pwedeng mabuhay pa. Sige, magbuo tayo ng pangkat ng mga mangangaso. At sumama kayo sa aking pumatay sa tigre. Anak, pupunta ka ba talaga para pumatay ng tigre?
Nakaabang na ang tigre sa nayon natin. Kung ngayon ay iba ang kinain nito, bukas ay baka tayo naman ang sunod na kainin. Kuya, dapat kang bumalik ng ligtas ha. Huwag kang mag-alala. Ihahatid pa kita ni kuya sa paaralan. Hindi parang baboy ramo ang tigre. Napakatalino ng hayop na iyon. Isang kaunting pagkakamali lang at tao ang mamamatay. Ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan kong pumunta. Chenlai. Kaya ba talaga nating mapatay ang halimaw na iyon? Kung mapapatay natin iyon o hindi, ay depende kung makikinig kayo sa akin. Kapag nasa bundok na tayo, walang aalis ng mag-isa. Kapag nakakita kayo ng mga yapak, bakas ng dugo o kalmot, tawagin niyo ako agad. At kapag narinig niyo ang ungal ng tigre, huwag kayong magkakagulo. Ang sinumang sumigaw o tumakbo kung saan-saan, ay unang magpapahamak sa sarili niya at idadamay pa ang buhay ng iba. Susunod kami sa iyo. Anak, umuwi kang buhay. Ang laki naman nito. Ginawa na ng hayop na ito ang buong lugar na ito, na sarili niyang teritoryo. Lalaban pa ba tayo? Lalaban. Kundi siya ang mamatay, tayo ang mamamatay. Tiger. Ah! Habol. Hindi ko na kayang tumakbo. Paano kung sa umaga na lang? Wala na tayong pagkakataon kapag umaga na. Marunong magtago at umiwas ang hayop na ito. Hihintayin niyang maging kampante tayo. Kung hindi niyo na kayang tumakbo, bumalik na kayo. Ako na mismo ang papatay sa hayop na ito. Napakatuso ng buwisit na ito. Pero kahit gaano ka pa katuso, mas matalino pa rin ang tao sa iyo. Ngayon ako naman ang magmamanman sa iyo. Titingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Matuso ang hayop na ito. Hindi tayo pwedeng maghintay lang na mahulog siya sa patibong. Kailangan nating palabasin na siya ang naunang nakakita sa akin. Nasaan ang anak ko? Pinunong Chenlai. Mag-isa niyang hinabol ang tigre. Ilang araw namin siyang hinanap. Kulang na talaga ang dala naming pagkain. Kaya bumalik na lang kami. Baka wala na siya. Walang masamang mangyayari sa kuya ko. Sigurado akong babalik siya. Gabayan sana siya ng Diyos ng bundok. Gabayan si Chenli na makauwi ng buhay. Dalawang hakbang papasulong. Simula ngayon, ako na ang masusunod sa bundok na ito. Kuya! Buti naman at nakabalik ka.
Hindi na bababa ng bundok ang tigring ito kailanman. Pinuno-pinuno. Pinuno ng lipi. Mabuhay sa biyaya ng ating kapaligiran. Mula ngayon, hindi ko lang aakayin ang aking pamilya para malampasan ang panahon ng tagutom, kundi pati na rin ang buong nayon ay tutulungan kong umunlad at yumaman.